Muling umarangkada ang mga voluntaryo at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, katuwang mga pribadong sektor, mga residente sa sinagawang nationwide cleanliness drive sa buong bansa sa Baseco. Sa lungsod po yan ng Maynila, sako-sakong mga basurang nakolekta mula sa naturang aktibidad. Habang ilang mga residente naman ang nakatanggap ng regalo mula kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Paul Montibon. Kasabay ng mabilis na pag-unlad at pagdami ng populasyon sa Pilipinas, lumalala rin ang problema ng basura. Ang hindi maayos na pamamahala at pagtatapon nito ay nagdudulot ng polusyon, panganib sa kalusugan at dagdag na pasanin sa ekonomiya. Isang hamon na patuloy na nararanasan ng bansa. May pag-asa pa kaya ang Pilipinas na maibalik ang ganda ng kapaligiran? Isang pamumuhay na kaakibat ng pag-unlad, ngunit nananatiling malinis, ligtas at maayos. Upang tugunan ang lumalalang problema sa basura, sinimulan ang mga inisyatibong layong hikayatin ang bawat Pilipino na maging bahagi ng solusyon. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pagsasagawa ng nationwide cleanliness drive sa panguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa ilalim ng pinakabagong kalinisan tatag ng bayan campaign ni Pastor Apollo na pinangunahan ng Sunshine Philippines Movement o SPM, isa ang Baseco sa mga lugar na tinungo ng mga voluntaryo noong Nobyembre 23, 2024 upang magsagawa ng paglilinis at paghahagot ng basura sa komunidad. Dahil sa lokasyon nito sa tabi ng dagat, ang mga basurang mula sa karagatang malapit dito ay nagdudulot ng polusyon sa komunidad. Gayunpaman, para sa mga tinaguriang kalinisan warriors ng KOJC, SPM at ni Pastor Apollo C. Quiboloy, walang hamon na hindi kayang lampasan. Para sa kanila, ang mga imposibleng gawain ay nagiging tagumpay sa pamagitan ng pagtutulungan, pagkakaisa at dedikasyon sa paglilingkod para sa kapakanan ng komunidad. Pagdating sa kalinisan, walang pinipiling lugar, walang kinikilalang kasarian o estado man sa buhay, maging kulay ng balat o rasa man. Sa pinakabagong tema ng Sunshine Philippines Movement, na kalinisan tatag ng bayan at sa panguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang dating kabundok ng basura dito sa kahabaan ng Baseco Beach, Tondo, Manila, ngayon unti-unti nang gumaganda at sumisibol ang biyaya ng kalikasan. Maraming salamat Pastor Apollo Quiboloy sa iyong inisyatibo upang mapaganda pa at mapaayos at maging malinis ang ating Baseco. At naway, huwag tumigil dito kundi magpatuloy pa ito. Maraming salamat mula sa siyudad ng Maynila. Kung malinis ang ating komunidad, syempre meron tayong masigla at maayos na ginagalawang environment. So sa mga volunteers, sa mga individual, sa mga residente, hinihikayat ko kayo na tumulong sa ating mga ahensya at sumuporta sa mga ganitong aktibidad tungkol sa pag-aalaga at pagpepreserba ng kalikasan.
Maging ang mga kilalang political vloggers at commentators na minsan nang nakasama si Pastor Apollo ay patuloy na humahanga sa kabutihan ng butihing pastor at sa mga programang na itataguyod nito para sa bayan. Alam nyo, yung mga tunay na tao na nagmamahal sa kalikasan, yun talaga ang may pagmamahal sa bayan. Katulad yan ni Pastor Apollo Sigibuloy. At nitong mga tao na nandito, nakasama natin ng mga naglilinis, yan ay patunay na mahal nila ang kalikasan. Talagang ipinapakita nila sa gawa. Yung programa ni Pastor na pagkaisahin ang mamamayan, sama-samang kumilos at buhayin ang diwang patriotiko at pagkakaisa ng mamamayan, yan po ang pinakakailangan natin na mga inspirational mobilization and social activities that will encourage people to go out and participate in undertakings and initiative na nagbibigay ng positibong kalunasan sa problema sa climate change, problema sa pagbabaha, problema sa sakit dulot ng maruming kapaligiran. So kung si Pastor ay nasa Senado, sa tulong at pagtitiwala ng mamamayang Pilipino, that vision which is already a part of action ni Pastor Kibuloy, 40 years ago ginawa na nila yan na doon sa Kingdom of Jesus Christ sa Kalinan District sa Davao City. Nagtanim sila at pinagsumikapan at pinagsakripisyuhan nilang maibalik ang naturalisa ng yaman, ng kagubatan at kalikasan sa Davao, lalo na sa Kalinan District sa paanan ng Mount Apo. At kung makikita natin ngayon, out of more than 20,000 na mga pine trees at iba't ibang species ng puno, more than 85% ang nabuhay at naging fully matured na puno. Kaya the Glory Mountain is indeed the glorious area of the country. Na sa tingin natin, yung vision and action na kayang ipatupad ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, when he is given the chance with the authority and power of a senator, he can deliver not only inspiration but vision and direction sa tamang pamamahala. The way na pinamunuan niya ang mabubuting gawa at mga mission program ng Kingdom of Jesus Christ. Saludo rin sila sa puso ni Pastor Apollo na bagaman wala pa sa posisyon sa gobyerno ay may mga konkretong nagawa na taliwas sa mga nakaupo sa pwesto na hanggang ngayon ay puro pangako na lamang sa tao. Pag nagawa ho ito ni Pastor Kibuloy, merong tinatawag na Cleanliness Commission, matutulad po tayo doon sa KOGC na kahit si Arman pwede kang matulog. Kahit si R, pwede kang kumain doon dahil sa kalinisan. Kung mangyayari ho yan, napakaganda ang buong Pilipinas. So, mahirap talaga yung ganitong klaseng proyekto kung ay walang gagalaw. Kaya dito po ako actually nabilib kay Pastor Kibuloy kahit dati pa yung nakikita natin yung sistema. Sabi ko nga, kinikwento ko At ito, kahit wala dito si Pastor Kibuloy, kita nyo naman, nagagawa yung kanyang mga proyekto. At tatandaan po natin hindi lang yan dito. This is nationwide. Last week lang nag-tree planting. Again, another nationwide na matagal nang ginagawa ni Pastor Kibuloy. Ngayon naman, nationwide clean up. So marami talaga, maraming tayong mga kababayan na nagtutulong. Gaya ng sabi mo nga, pagkakaisa. Samantala, isang maagang pamasko naman ang handog ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa ilang caretakers ng Baseco Beach sa Maynila. Anila, malaking bagay para sa kanila ang Noche Buena gift pack na natanggap nila sa butihing pastor, kasabay ng pasasalamat sa magandang loob nito para sa katulad nilang kapos, walang sariling bahay at permanenteng hanap buhay. First time ko pong nakatanggap. Malaking tulong po ito sa amin, Pastor Kibuloy. Maraming pong salamat. Pastor, magpakatatag ka. Kumapit ka lang sa kanya. Tulungan ka po niya na malutas mo po ang mga problema. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi po totoo yan. Magpakatatag po kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ikaw lang nakatulong dito sa Baseco na ganyan nangyari sa paglilinis ng Baseco. Malaking bagay na yan. Tulong sa buong mundo yan.
kahit saan ka magpunta, alam ko na yan. Mahal na mahal ka namin sa kalikasan ng mundo. Ako po, pag nabagyo, nangangalakal talaga ako. Pag wala, nagbabalat ng bawang. Pinagtsagaan namin yung tag 90 ang kilo. Ngayon, pag walang-wala talaga, nangangalaka lang. Kasi mahirap naman pag wala kang para makakain. Diba? Kahit bawang, okay na. Pangalakal, okay na rin. Kasi kung hindi mangalakal, wala rin tayo. Wala man magbibigay sa amin. Nagpapasalamat tayo unang-una sa initiative ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, na iilan po sa mga kababayan natin na naninirahan dito sa Baseco Beach. Alam natin mga indigents, ilan po sa kanila ay talagang lubusang nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga pamaskong handog na naibigay sa kanila. Ang ilan nga sa kanila ay napaiyak pagkat sa kanyang kagalakan, sobrang kagalakan, ngayon pa lang daw siya nakatanggap ng mga regalo na galing ng ganyan na naibigay ng ating mahal na pastor. At muli, re-request daw sila, sabi nila, baka sana makabalik daw tayo uli. So sabi ko sa kanila, ito ay loobin ng ating Panginoon, ng ating Ama. Si Pastor ang gagawa muli ng mga initiative para maabot kayong mga nandito sa Baseco Beach. Una nang pinatunayan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang inisyatiba para sa isang maayos, malinis, payapa at malusong na kapaligiran sa mismong komunidad ng Kingdom of Jesus Christ. At kahit saan dalhin ang buting pastor, hindi niya alintana kundi ang mapabuti ang kanyang nasasakupan. Sa paglipas ng panahon, ang hangarin niyang mapabuti ang Pilipinas ay hindi lamang sa larangan ng kalinisan, kundi pati na rin sa matatag na kabuhayan, dekalidad na edukasyon, payapang pamayanan at higit sa lahat, isang bayan na may takot sa amang makapangyarihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.